Tadtad ng saksak at wala ng buhay na matagpuan ng isang estudyante sa loob ng dormitoryo sa Cavite. Pagnanakaw ang sinisilip na motibo sa krimen. Saksi si Dano Tingkungko. Gagraduate na sana ngayong taon sa kursong Computer Science ang 24 na taong gulang na si Queen Leanda Ginsin. Pero lahat ng mga pangarap at plano nauwi sa isang malagim na trahedya. Bago mag-alas 5 ng hapon kahapon, nadiskubre ng mismong caretaker ng tinutuluyang dormitoryo ni Lian sa Barangay Santa Fe, Dasmariñas, Cavite ang kanyang labi. Sa investigasyon ng pulisya, may 14 na saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan si Lian. According to the result po ng autopsy result po ng ating SOCO, so meron po taga 40 na tama na saksak po. Kasama na po dun yung depensa na habang nag-struggle yung victim. Ayon sa isang katiwala ng dormitoryo na hindi na namin papangalanan o ipapakita ang muka, pumunta raw sa dormitoryo ang ilang mga kaklase ni Lian at hinahanap siya dahil hindi raw ito pumasok. May dumating na 2 lalaki, kaklase daw. Sabi niya, tita, nandyan po ba si ganon? Sabi ko ay hindi ko pa ito nakikita. Wait lang, aakyat ako. Tingnan ko. Kinato ko. Hindi siya nasagot. Ngayon, tumawag ako dun sa mother niya. Tapos sabi ko, tita, nagka-chat na po ba kayo ni ano? Kasi hindi po siya makontak ng mga friend niya. Tinatanong po. Sabi niya, ate, anuhan mo, buksan mo yung pinto. Tumawag ako ng kasama, tapos binuksan namin. Nung binuksan namin, hindi kami makapasok kasi naka-double lock sa loob. So sabi ni tita, puntahan nyo na sa bintana. Nang pagbukas nga po namin, nakita namin na nandoon naman siya, pero may dugo. Saan nyo nakita ito? Sa may hita po. Sa kuhang ito ng CCTV, makikita ang paglabas ng isang lalaki sa silid daw ni Lian. Naka-asul na t-shirt, nakasombrerong itim at nakamask ang lalaki. Sa kanyang kaliwang kamay, may nakasukbit na hindi patukoy na bagay. Habang hindi rin matukoy ang isinisirko-sirko niyang hawak sa kanang kamay. Robbery po yung pagnanakaw. Nakita po kasi natin yung mga gamit nila, yung lalo na yung personal cellphone nila, so wala po dun sa area. Ang pamilya ng biktima hindi raw makapaniwala sa kanyang sinapit. Napakabait po ng kapatid ko. Napaka mapagpasensya niya po. Napaka mapagmahal. Kumakatok po ko sa mga puso niyo na kung sino man pong nakakita, nakarinig, o nakasaksi po ng pangyayari. Bubuong tiwala po tayo sa mga kapulisan na poprotektahan po tayo. Sa isa namang pahayag, sinabi ng pamunuan ng De La Salle University Dasmariñas, nakikipag-ugnayan na raw ang pamantasan sa pulisya at LGU para dagdagan ng seguridad at police visibility sa campus. Gayon din ang pagsusuri sa mga dormitoryo malapit sa universidad. Sa loob din daw ng mga susunod na linggo, asahan ang pag-deploy ng safety marshal sa campus, mga dormitoryo at iba pang mga lugar na pinupuntahan ng mga estudyante. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko ang inyong saksi.